Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tawan mo kami, O Panginoon, kawan mo kami, O Kristo. Kawan mo kami, O Kristo. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakikipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon. Sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo'y tatawagin kong bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, sa marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa, at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, ay magandang umaga din. Tayo ngayon ay nasa unang araw ng ating Misa de Gallo. Ito'y 9 na araw na pagnonovena natin para sa Pasko darating, na tayo naghahanda upang tanggapin si Jesus. 9 na araw. Pag 9 na araw ho, ay 9 na araw din tayong babalik. No? Klaro ho sana sa atin na habang tayo naghahanda, alam natin na 9 na araw ang bubunuin natin. Hindi sana tayo nandito una, pangalawa, pangatlo, pagkatapos ay babalik na sa pang-siyam. Kumpleto din naman, ano? Una at siyam. Baka naman yung iba'y, "Father, nasimulan ko naman." Ay kailangan pag nasimulan, tatapusin. "Father, tinapos ko naman." Ay di una hanggang pang-siyam. Pero mga kapatid, ano ba ang pinapaunawa sa atin ni Jesus? Sana sa paghahanda natin, kailangan klaro para sa atin. Yung goal natin. Ano ba ang gusto nating matanggap? Sino ba ang ninanais nating matanggap ngayong Kapaskuhang ito? Mga kapatid, halina't pagnilayan natin ang ating mabuting balita sa unang araw ng ating Misa de Gallo. Hayaan yung simulan ko ito sa isang kwento. Mga kapatid, meron daw pong isang 12 taong gulang na bata ang naranasan ng pag-agaw buhay. Muntik nang mamatay, mabuti at nakakuha ng pang-revive o na CPR. Matapos siyang makalabas sa ospital, tinanong siya ng kanyang kaibigan, "May nakita ka ba kakaiba nung muntik ka nang mamatay? Narinig mo ba ang Diyos o kahit ang tinig ni San Pedro man lamang?" Mga kapatid, ang sagot po ng bata, "Wala akong nakita. Wala akong narinig." Ngunit dahil makulit ang kaibigan, tinanong siya ulit ng kanyang kaibigan, "Kung ganon po, paano mo na lamang mabubuhay ka?" Ang sagot ng bata, it's like just when you catch a fish. You cannot see the fish or hear the fish. You just feel him tugging on the line. I just felt God tugging on my heart. Mga kapatid, sa pananampalataya, ngayon ay unang araw ng Misa de Gallo sa ating pagsisiyam para sa ating paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Mesiyas. Kaya nga sa mabuting balita na ating narinig, pagnilayan po natin
ang tatlong bagay na makukuha natin kay Juan Bautista bilang maningas na ilaw. Una, maningas na ilaw upang magsisi tayo mula sa kasalanan. Ang pinakamagandang paghahanda para sa pagdating ni Jesus ay paglilinis ng ating mga puso. Kung noong unang Pasko, sa maduming sabsaban o pakainan lamang siya ng hayop na nanahan, ngayon ay binibigyan o bibigyan natin ng malinis na puso ang ating Diyos na isisilang sa atin mismong sarili. Gusto ng Diyos manahan. Binibigyan tayo ni Juan ng ilaw, hindi lang upang makita ang ating daraanan, kundi makita din natin mismo ang ating sariling kalagayan. Ang pagparito ni Jesus ay hindi lang naglalayo na tayo ay magamit sa kanyang magandang adhikain. Dumating siya upang turuan tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang Pasko ay hindi lang pagbibigay ng tulong sa ibang tao. Hindi lang ito panahon ng pagkakawang gawa. Ito ay panahon ng paglapit ng ating sarili sa Panginoon. Hindi lang natin bibigyan ng liwanag ang ibang tao. Una't higit sa lahat, ang bibigyan natin ng liwanag ay ang ating mga sarili. Pangalawa, maningas na ilaw upang maakay ang ating kapwa palapit kay Jesus. Sa mabuting balita na ating narinig, sinabi dito na nagpatotoo si Juan. Inakay ni Juan ang kanyang mga disipulo. Maningas na ilaw si Juan dahil sa kanyang pagiging mabuting halimbawa. Mga kapatid, tayo kaya maningas din ba tayong ilaw sa ating mga kapatid? O nagpapadilim pa tayo lalo sa mga nais maliwanagan? Hindi lang itinuturo ni Juan kung ano ang mabuti, kundi ipinapakita pa niya sa pamamagitan ng kanyang kilos at buhay. Siyam na araw tayong magninilay. Siyam na araw tayong paalalahanan at tuturuan ng Diyos. Bawat araw na matatapos natin, inaasahan tayong kikilos ayon sa ating natutunan. Sapagkat kung hindi, para tayong mga ilaw na inilagay sa ilalim ng ating higaan. Mga ilaw na walang silbi at pakinabang. Ang panahon ng Adbyento ay tawag sa bawat isa sa atin, hindi lang para magbalik loob, kundi upang makipagtulungan sa ginagawang pagliligtas ni Jesus. Tayo din ay maging kagaya ng Mesiyas sa pamamagitan ng pagtupad natin sa ating pangakong pagiging mabuti. Maging daan tayo upang liwanagan ang iba. Maging daan tayo upang akayin ang iba. Hindi sana tayo maging daan upang sila'y itaboy. Katulad ni Juan, maningas na ilaw. Niliwanagan niya ang kapwa niya upang makita kung sino nga ba ang tagapagligtas. Pangatlo, maningas na ilaw si Juan, nangangahulugan ng kabutihan at kababaang loob. Pilit binababa ni Juan ang kanyang sarili. Sinasabi niya sa banal na kasulatan na dapat siyang bumaba habang umaangat sa Jesus. Pero
anumang pilit ang pagbababa niya sa sarili, mas napapansin siya. Mas nagniningas siya bilang isang propeta. Ano ba ang gustong sabihin para sa atin? Ang pagpapakabuti at kababaang loob ay nag-aakit sa mata at damdamin ng mga taong nakakakita. Kapag tayo ay mabuti, kapag tayo ay may kababaang loob, nadadala natin ang ating kapwa. Nadadala natin ang bawat isa na lumapit at dumulog sa Diyos. Ganun ho ang nagiging resulta kapag tayo ay mabuti. Pero kapag tayo ay hindi naging mabuti, kapag tayo ay masama, kapag tayo ay lagi na lang nag-iilgalig, tingnan ho ninyo, kayo mismo ang nakakaranas. Sino ba ang may maraming kaibigan? Yung tao bang maligalig o yung taong mabuti? Kayo na mismo ang sumagot. Sino ba ang nakakahikayat? Yung gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama? Yan ang tunay na maningas na ilaw. Yan po si Juan Bautista. Yan din po ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Hikayatin maging maningas na ilaw upang gabayan ang bawat isa. Mga kapatid, tatlong mahalagang bagay ang pinapaunawa sa atin sa araw na ito. Sa unang araw ng ating Misa de Gallo. Una, maging maningas na ilaw upang magsisi tayo mula sa ating mga kasalanan. Pangalawa, maging maningas na ilaw upang makaakay sa ating kapwa palapit kay Jesus. At ikatlo, maging maningas na ilaw na nangangahulugan ng kabutihan at kababaang loob. Mga kapatid, ngayong unang araw ng ating paghahanda, Jesus is tugging our hearts. Kinukulbit ng Diyos ang ating puso na maging maningas na ilaw para sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Harinawa, maging instrumento tayo, maging katulad tayo ni Juan, na umakay sa mga tao palapit kay Jesus, naging maningas na ilaw sa mga taong nadidiliman. Tayo rin nawa, maging maningas na ilaw para sa mga taong hindi nakakakita sa Diyos, para sa mga taong napapariwara. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Tayo'y dumalangin. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Francisco, mga obispo, pare, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan palagi. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang nais mag-alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain at tinakalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kapang, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na mapuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang sa namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni Poong San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasang pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at inintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumahay kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.